Hi guys! Ngayong araw ay meron tayong shooting with UNTV at i-feature natin itong ating Ram Rebel 1500. Samahan nyo kami dito sa ating episode na Manibela. Tara! Morning! Morning, Derek! Salamat po sa mag-pray ka na po. Bagal namin yata kayo nag-meeting. Okay lang, okay lang. Ano po, maaga talaga ako gumigising, tsaka maaga na ako matutulog. Hello. Hello. Welcome po sa resort yung napasok namin. Ay, ano po ito? Coffee shop lang na... May swimming pool tayo, gusto niyo maligo? Mukhang resort kasi yung mga siya eh. Hindi na kami sinabihan, dapat nagdala kami ng ano eh. Naku, sayang. May accommodation din tayo sa taas. Pwede ka po may waitings. Dito po si Ma'am Jinky. Siya po yung personal secretary ko. So siya po yung humahawak ng mga schedule. Para diretso ang coordination. So, Ano ka? take Like that? Hindi naman po. So, dali ka. welcome mga kamanibela. Welcome to my garage. Welcome to my garage. Tapos, hindi ko siya na totally nagawa sa script, pero may storyline po ako. Sige ma'am, basta bigyan mo ko ng bullets. I can handle it. Hindi na po ako gumawa ng ano. Yes. It's better. Wala tayong script. I just need bullets. Kasi kung may bullets, okay na yun. Pag may camera naman tayo, we can take kasi hindi naman si Derek. Tara, let's go. Ambusin na natin ngayon. Pali siya kasi ako, oras ko para sa inyo lang. Ngayong araw na to ay wala akong tinanggap na appointment dahil nandito ang ating mga mahal na kamanibela. Maraming salamat po at sa treat. Kape. Siyempre, bago tayo mag-start mag-shoot, dapat meron tayong masarap na kape. Alright. Oh yeah. Hello ma'am. Hello po. Welcome to our program. This is our production team, Manibela. Hello po. Hello po. Our director. Good morning po. Our scriptwriter. And our researcher team. Anong gagawin ko? Ikaw! Ay, di, lalagyan ka ng mic. Mic, lalagyan. Panamok ka na. Uy, kasali ako dito. Ikaw nga. I-explain naman po namin. Bali, short interview lang po kung paano po kayo nagsimula. Balita ko kayo raw po nag-encourage kay sir na maging motorcycle enthusiast. Oo. Kaya... Bili ng big bike. Bili ng big bike for me. Diba? Lahat naman ng big bike ko siya bumili. Oo. Yeah. Isa lang ang iniyakan ko dyan. Ang iniyakan ko yung motor na yun, yung KTM na yun. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman talaga gusto mag-big bike. Ang gusto ko talaga yung dirt bike. Sige po, kailan po kayo nag-start maging motorcycle enthusiast? Paano niyo po na-influensyahan si Sir Alfred na mag-motor din po? Naging mahilig kami sa motor because of Alfred. Vespa naman yung kinokollect ninyo. Nabanggit niyo po kanina na gusto niyo yung magbundok-bundok. Pero yun po, ba't po Vespa na? Sabihin mo lang kung ano yung totoo. Sabihin mo yung totoo. From the heart. Okay. From the heart. Nag-start yung Vespa collection ko kasi nahiya ako din. Sige lang, sabihin mo kami. Mahilig kasi ako sa mga branded na mga bagay-bagay. Lahat ng branded kinokolekta niya. Sapatos, bags, jewelries, artwork collection, so lahat, name it, pati Ultimo Firearms. She collect all. Kumbaga, dito sa amin, marami akong may share sa inyo ng mga 1 out of 1. Parang mga ganon. Yung Pero mga masipag rare. naman ako, pinagtatrabahoan ko lahat yan. Everything naman na binibili namin for her or for me, lahat naman yun is hard-earned money. So, Sa lahat po ng Vespa collection nila sa Puerto, ano po yung parang pinaka-naging favorite ninyo? Favorite? This is my favorite. Sian Witherspoon. I know why. Okay, why? Siya yung unang-unang limited na nakuha natin. Lahat ng kulay andyan na. Kasi favorite color ko lahat ng kulay. So, ching! Hindi kasi si Ella, makulay ang buhay niya. Yeah. Mahilig siya sa makukulay na bagay. Yes. So, that's why paborito niya si Sian Witherspoon. Pero, not to mention na yan ang unang-unang nabili namin na limited editions. Okay. Okay na po ba? Yes! Ayun na yun? Okay na? Okay, ready na ba? Light. Lights! Sun! Camera! Camera! Wait lang.
mag-shoot pa tayo. May tanong pa. Kompleto na, kompleto. Kompleto na. Baka meron pa po eh. Ken, come. Come here. Come here, Max. Ayun, may interview na kagad. Abang dito kayo. Hello mga kamanibela. Ngayon ipapakilala ko kayo sa aking dalawang anak, which is sila rin po ay mga motorcycle enthusiasts at nag-ride din sila ng motorsiklo. Ito pala si Max. What is the best time when you're riding a motorcycle? Do you beat other boys? I almost beat Ken. Almost lang. I remembered when I accidentally put too much and then I just went up and spin and landed. Do you hurt? No, I wasn't. I was just shocked and scared. And you're still happy when you crash? And I wasn't. What is the most favorite motorcycle you ride? The white. White one. And the Husqvarna. Yes. Si Ella, gano'n nakita niyo yung difference na mga anak niyo po maagang pinakabatang kamanibela po natin? Sa influence ng dad, sa ate nila, parang nainganyo din sila na mag-ride. Tapos yung ate kasi nila, pag nananalo, oh, did you see that? Did you see that? Ganon, may angas na parang na-encourage din sila na kaya din namin. Kung ano yung kaya ng ate, kaya din namin. So, yun. Right, Max? Always try my best. Always try your best. Saka ano po, dapat kung gusto ng anak, support lang si nanay at tatay kung kaya naman. Kung kaya naman. Kung kaya naman. Kasi may mga kids na, you know, hindi talaga kaya masuportahan financially. Pero kung meron naman, bakit hindi? Pero ako as daddy, ang one thing na pinaka-ayokong nangyayari, yung mga bata kapag gumaganito na, they want your attention. Most of the parents now, Gen Z, yung mga bata, you don't listen to the kids and then gaganituin ka nila. Mom, sila kasi, pag kunwari nag-usap-usap they want to talk to you. Mom, I'm talking to you. They want to talk to you eye to eye so they can express their feelings. Sa nowadays, sa panahon natin ngayon, yun yung pinaka, pag humahawak na sila sa mukha kong gano'n, ibig sabihin, they want your attention. You have to pay attention to them. And Minsan lang sila maging bata. Minsan lang yung magiging bata eh. At the age of 16, 15, may sariling mundo na sila. So, ang I-enjoy na. Ang liit nung panahon na mabibigyan mo sila ng attention. Kasi the rest, pag 15 pataas na, wala na. May sariling mundo na. Sila nga po, nakaseparate na ng bahay. Diba sinasabi nila na, Dad, you don't have time to me. Hindi. Ako yung nagsasabi sa kanila na, Hey guys, you don't have time to me. You spend your time with me. Ganon. Ako yung nag-demand ng oras nila every time na nandito kami sa Lalo na sa school maghapon. So, yun. Mata sa kalsada, kamay sa manibela. When I look at what I've done, now that we're apart. When I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. I could feel it in my bones. There was something going on, that shade of doubt hanging around that old. 'Cause darling, there is nothing right when all you seem to do is lie. Those days are gone. I'm walking tall while you're alone. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better off. When I look at what I've done, now that we're apart. When I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. Ngayon mga kamanibela, nakita nyo na kung ano yung mga nandito sa ating garahe. At please, comment down below kung ano yung mga gusto nyo i-features natin to the next episode.
So ngayon naman, kakain na kami ng tanghalian namin. Kasama ng Team Manivela. Yes, sir! So, pagpasensyahan nyo na po dahil steak lang ang aming nakayanan dito sa Manila. Pasensyahan nyo na po yan. And I hope makasuhan nyo. Pag-din lang po. Parang first time na dito. Salamat po sa aming sponsor. Yan. Try nyo po yung aming tinatawag na Australian Rib Eye. So, I hope you like it. Okay, bon appetit. Salamat po. Maraming salamat, Sir Alfred. When you're on your own.